pag sinabing love God with all your heart, mahalin mo ang Diyos ng buong buhat sa iyo. Hindi mo kailangan isa-isa. Para daw, alin mga kapatid, kanina, para maintindihan mo kung ano ang patungkol sa Diyos. Ano raw ang patungkol sa Diyos? Ito, miniribig na. Para maalaman mo kung ano yung inihanda sa iyo ng Diyos, dito sa Greek, kaano kasagana, yun yung word. Paano nga ba yan, Teng? Basahin mo nga dyan. The riches of the glory of his inheritance in the saints. What is the hope of His calling? The one. And the riches of the inheritance. So, dalawa. Yung hope and riches. Dito naman mga kapatid, very simple lang kung gaano kasagana at kadakila ang kanyang pamana. Inheritance po ang pinag-uusap. At alam nating lahat, technically, ang meron ng inheritance, yung membro ng pamilya. Amen? Kung hindi ka membro ng pamilya, hindi ka magkakaroon ng automatic inheritance. Ano po? Pwede ka magkaroon ng inheritance technically kung isusulat. Diba? Papunta sa attorney, hindi ko po yan anak, pero sa kanya ko po ipamamana. Pwede po yun. Pero yung automatic inheritance, kung ikaw ay anak, automatic sa iyo yun. Amen. Kaya sabi ko nga, Rose, kung ano man ang minana mo sa magulang mo, iyo yun. Hindi conjugal property yun, sabi ko gano'n. Kasi hindi pa tayo mag-asawa, andun ka na. Pero pag napasok na sa'yo, pag napasok na sa'yo, dahil dala mo ang apelido ko, magiging conjugal yun. Yun naman. Pero sa original, wala akong kinalaman sa'yo yun. Diba? Hindi ba ang dami mga pakialamerong asawa? Hindi ba sila asawa? Kala mo naman sila, hindi yun, sa asawa mo yan. Eh kung makapag-desisyon, asawa pa ito sa may-ari. Hindi gano'n. Ang inheritance mga kapatid, sa family. Makikita niyo mga kapatid, no? Ang pag-ano ng tawag dito, pag-uusap natin, tuloy ko na lang. Ang sabi rito mga kaya, verse 20 na. Ay, mali. 19. At walang hanggang kapangyarihan niya sa atin sa mga nananalig sa Kanya. Okay na yan. Ang kapangyarihan din iyon, ang muling bumuhay kay Kristo, na nagluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Okay, ha? Yung kapangyarihan na yun, mga kapatid, yung pagkakalob ng Espiritu Santo ng inheritance, yun din po ang ginamit sa Panginoong Jesucristo. Amen. Ibig sabihin, ang demonstration ng kapangyarihan inheritance ng Panginoong Diyos, nakita sa Panginoong Jesucristo. Paano ba nangyari? Okay. Sa mga Hudyo kasi, ang tingin nila sa Panginoong Jesucristo, ordinaryong tao lang. Okay. Teacher siya. Rabay naman siya. Admitted nila na rabay siya. Pero hindi nila tinatanggap na siya yung Messiah, yung sugo ng Panginoong Diyos. Hindi ko nila tinatanggap yun. Yung rabay, okay lang, ginagawa nila. Amen, mga. So, walang nakakakita sa kanila kung anong mangyayari. Kaya nung ipinako nila sa krus ang Panginoon sa Kristo, pagpatay na kasi ang isang tao, ano nangyari? May mana pa ba yan o wala? Technically, pagpatay na po, wala na. Halimbawa, magkakapatid kayo. Lahat kayo tagapagmana, pagbuhat. Pero pag namatay ang isa, dalawa dyan, yung natira lang ang magiging tagapagmana. Siya lang kasi ang buhay. Pero kung may anak yung kapatid mo, yung apo, pwedeng sa kanila mapunta. Amen po mga kapatid. Pero technically, pagpatay ng isang tao, wala na siyang makukuha. Yun, di ba? Parang nangyari sa'yo, may patay na rin kapatid. Wala na po yun. Na-extend lang kapag meron silang extended family. Pero kung wala, halimbawa, matandang dalaga, matandang binata, namatay, wala na po yun. Automatic po yun. Ganun po ang isip ng mga matatalinong Pariseo at Saduceo nung time na yun.
Nung namatay ang Panginoon sa Kristo sa krus, wala na. Kasi, alam ng bawat Hudyo na sila ay tagapagmana, no, ng kaharian ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, ang kababayan ng Panginoon sa Kristo, technically, sa pamagitan ni Abraham, ay tagapagmana ng bagay na kaloob ng Panginoong Diyos. Unang-unang katunayan, pinamanahan sila ng lupa. Technically yun, no? Talagang binigyan sila ng lupa. Ilan ba sila? 12 magkakapatid. Amen? Dalawa doon ang hindi nakatanggap. Alam niyo kung sino hindi nakatanggap? Tinaalala mo sino hindi nakatanggap? Technically, dapat lahat sila ay may tatanggap. Ang nakatanggap lang 10 lang po. Wala po yung dalawa. Okay, una yung isa Levita. Wala silang manang lupa kasi lingkod sila ng Diyos. Pangalawa si Dan. Wala po siyang natanggap. Kasi si Dan, sumamba sa Diyos-Diyosan. Sa mga kapatid yun. Tapos may pa rin palang ipinalit. Sino ang ipinalit? Si Manase at si Ephraim. Yung anak ni Joseph. Yung diba yung tunay, kung tutusin niya yung tunay na anak. Kasi yung mga anak na una, ay puro sa kabit. Sa kabit yung mga anak na una. Ito, yung tunay na anak ni Jacob, ay yung nasa dulo na. So yun na napamana. So 12 rin po pala mga. Ano nila yun? Pag tinanong po ninyo ang mga Israelita sa panahon nila, isa lang po ang palagi nilang sinasabi. Kami, ang mga anak, tunay na mga anak ng Diyos. Tama naman, technically. Alam ba ninyo, ang Hudyo ay hindi po naniniwala sa faith. Alam po silang faith? Bakit mo kailangan ng faith? Itagapagmana ka. Tama? Ano ba ang meaning ng faith? Alala mo, sister? Hindi nakikita at ang mga bagay na magaganap ang mga bagay na nasa. Paano magkakaroon ng faith mo, sister? Mga bagay na hindi nakikita, ay kita-kita nila yung mana eh. Wala talaga sila doon. Ano sa kanila yun? At inaasahan mo raw yung mga bagay na darating. Wala na po. Ano na sila eh. Kaya iba po galing ng Hudyo. Tapos sa kanilang faith. Kasi nandun na sila sa lupang pangako. Amen. Tapos nakilala din nila ang Panginoon. Ano pa ang problema? Sino po ang pinangangaralan talaga ni Paul dito? Mga Hintil, tayo. Kasi wala naman tayo lupang pangako. Hindi naman natin kilala yung Diyos nila. So, sino may faith? Tayo. Masisisi mo pa sila na hindi sila magkaroon faith? Kapag mayroon ka na, hindi mo kailangan ng faith. Kasi nandiyan yan. Yun naman ngayon ang takbo ng utak nila mga. Kaya nung namatay ang Panginoon sa Kristo, walang faith sa kanila. Amen? Ay namatay, lahat na yan. Hanggang ngayon, gano'n ang takbo ng isip nila. Ang mabigat sa Panginoon sa Kristo na buhay na magbuli. Amen. Nabuhay na magbuli. So, hindi nila yon inaasahan. So, pag kailangan mo ng pag-asa, kailangan mo ng faith. So, kailangan kahit yung Hudyo, ma-convert into faith. Kasi yung inaasahan nilang inheritance, doon namatay, wala nang inheritance, nabuhay na magbuli. Yun ang hindi nila inaasahan na mangyari.
Ang sabi nito ni Paul, yung tinakwil nilang Mesiyas, nakaupo ngayon sa kanan ng Diyos. Pag sinabi sa kanan ng Diyos, kanan means ikaw na ang nasa kapangyarihan. Pag ikaw na ang nasa kapangyarihan, ante, anong ibig sabihin? Okay, tama po yun. Ano pa? Master mistake. Nung sinabi na paupo na sa kanan ng Diyos ang Panginoon Jesus, anong ibig sabihin? Ano yun? Kinumita mo yung Diyos. Pinalayas mo sa upuan. Ganun ba ang ibig sabihin? Hindi mo papaalis yung Diyos. Sabi na naman, nakaupo sa kanan ng Diyos. Sino Diyos natin din? Pag kanan ng Diyos, anong ibig sabihin? Kapangyarihan naman yun yung usually. Pero ano talaga? Siya ang kumikilos. O, siya. Bakit siya ang kumikilos na? Ha? Siya na nga rin. Bakit nga? Wala lang ano yung hari. Hindi pa rin ba hari ang Diyos Ama? Hari pa rin yun. Diba? Masakit sa ulo, diba? Pero hindi naman madali na unawain yun. Diba? Kasi ano mo sa Diyos? May lisensya ka na ba? Dapat. Pag pinagkanaw ba ka ng lisensya, anong ibig sabihin yun? Di ba meron na kayo Innova? Isang araw, si Papa mo, hindi ako naman mag-drive. Sabihin mo. So, automatic, sino ang papalit? Siya, lisensya. Yun po ang ibig sabihin. Pag sinabing pinaupo na sa kanan, ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng kagustuhan, kaluwalhatian na ibigay na sa Panginoong Jesucristo. Nasa Kanya. Kilala ba ninyo may-ari ng SM? Si Henry C. Kasi nagtrabaho po kami riyan. Kaya yung SM, ang ibig sabihin ng S, C. Tapos yung M, Mendiola. C, Mendiola po yun. Kasi nung araw, hindi po ba, bawal po yung foreigner na mag-ari po sa Pilipinas. 60% Filipino capital, 40% ang So, 60% kay, po yun, Mendiola. Diba? Yung Mendiola, yung sa Malacanang, Mendiola yung street. Tapos si SM. Talagang po. Ayun na naging citizen na sila, naging na. Wala na yun. Pero, ando pa rin yung M, yung S. Amen. Ayun yung wisdom. Tatay ka, ikaw ang pinakamayaman sa daigdig na ito. Magagampanan mo pa ba lahat ng yan? Okay. Pinamamana po yan. Ikaw sa department store, ikaw sa hypermart, ganyan. Dati yung boss po namin, yung sa SMAK, yung sa pagmimekaniko po si Herbert C. Bata pa po yun, walang diwa, may man-chicks. Sabi, Ronnie, pakicheck mo yung kotse ng girlfriend ko. Sabi ko, si sir. Hindi ako pinahihirapan. Saan mo girlfriend niyo, sir? Sir, parang iba na naman yan. Ginagano namin, binibiro ko yun. Bata pa sila noon. Talagang pasisiga-sigarin nyo lang. Ngayon siya na po yung nagpapatakbo ng supermarket ng SM. Diba? Ha? Oh, Save Mo. Siya po ang nagagawin sa Save Mo. Si Boss Herbert pala na sa Save Mo. Yung iba sa ganito, yung iba sa ganito. Ganun po ang nangyari sa Panginoon sa Kristo. Amen. Pero yung isipin na wala nang kapangyarihan yung amang nasa langit, hindi po ganun. Sa Kanya po ay pinamahala yan mga kapatid. At siya na po, ngayon na nakakaalam, siya na po ang nagiging judge. Actually, ang judge talaga Diyos. Ngayon, pati judgment na nasa Panginoong Jesucristo, nasa Kanya na po lahat eh. Amen. Sa
Sa ngayon, mga kapatid, ang Panginoon Kristo hindi po judge sa ngayon, ha? Kaya natutunan ko rin sa barangay ito, eh. Ang trabaho po ngayon ng Panginoon Kristo, mediator. Naintindihan niyo, ante? Mediator. Anong ibig sabihin ng mediator? Tagapagkasundo po muna. Ang faith, ang ginagamit para makipagkasundo ka sa Diyos. Ang gumagawa po noon, mediator. Sino ang mediator? Ang Panginoong Kristo. Pero darating ang time, matatapos po ang mediation, pakikipagkasundo. Ang hindi po nakipagkasundo, siyang hahatulan. Amen. So wala pa pong paghatol sa ngayon. Amen? Huwag niyong nagkasala ito, sasabihin mo, mapapahama ka, hindi mo pwedeng sabihin mo, wala pa po sa judgment portion. Ang trabaho lang po natin yan sa mediation. Amen? Ang preaching ng gospel ay dalhin sila sa Panginoon. I-mediate po sila. Amen. Anong gagawin ng Panginoon sa Kristo? Yung kasalanan mo, akuin niya. So, hindi got you. Papawalang sala ka. Sa Kanya mapupunta yung pagkakasala mo. Di ba? Kaya nagre-repent po tayo. Pero pagdating ng panahon, matitigil po yun. Pag ang Panginoon sa Kristo mo pong judge, patay na. Ang hindi hatulan lahat nung napagkasundo. Amen. Yung hindi nag-intindi, siya po ang hahatulan. Ang sabi ng Biblia, wala tayong problema. Sino mang nagkaroon ng faith, nakapagkasundo, ang atin na lang aasahan ay kapatawaran at pagtagapagmana tayo ng kaya ng ating Panginoon Diyos. Amen? Ayan. Sana naiintindihan ninyo, kahit medyo malalim po, medyo technical, pero yun po yun. Tuloy mo lang. Okay. Tingnan nyo, verse 21. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat, yun ang sinasabi ko, lahat ng paghahari, Kanya na po yan, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan, higit ang Kanyang pangalan sa lahat ng pangalan. Pakibasa mo nga yung English na yun, nasa ilalim ng ano ba? All principality, power, and might, and dominion. Every name that is named, not only in this world, Yes, hindi lang ngayon, kundi but also in that which sa darating na panahon. Kaya nga mga kapatid, sana naintindihan niyo kung bakit ang lahat na lang magdadaan sa ngalan ng Panginoong Kristo. Amen? Hindi ka na pwedeng sabihin, direkta ka sa Diyos, hindi pwede na. Kailangan may identity sa ngalan ng Panginoong Kristo sa ikapupuri ng Amang nasa langit. Sabi, lahat daw ng gagawin mo, isipin mo saan? Do all in the glory of God sa pamagitan ng Panginoong. So lahat ng prayer natin, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Kasi nagpapahiwatig tayo ng reconciliation natin sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. There is no such thing as direkta sa Diyos. Pag dumirekta sa Diyos, may problema po yun. Pag hindi na natin sagot yun. Ang sinasabi na ng Biblia, lahat nasa ilalim na ng inheritance kasi nandun sa Panginoon sa Kristo ang lahat. Inyo tuloy ko rin ang basa. Medyo mahirap lang pong itindihan. Medyo para tayo mga abogado nito, pero okay lang. Sabi rito, higit ang kanyang kanyang pangalan, lahat, kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi pati darating. Tingnan nyo, verse 22, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. So, hindi ako nagsabi no. Sabi natin, gave him to be the head over all things. Saan? Sa church. Sino ba yung church? Tayo po yun. Ang church po ay tao, hindi building, hindi kung ano. Tayo po yung church. Amen. Sabi rito, ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat. Ito lang medyo mahirap intindihin eh. Yung mga ganyang term, which is the body, the fullness of Him that filleth all in all. Mahirap mga kapatid. Pero simple lang ang meaning. Yun yung kakupan ng Panginoon. Hindi na siya pwedeng ngayon tawagin, hindi pwedeng tawagin Panginoon ng Panginoon sa Kristo kung wala na yung church. Kumbaga, hindi siya pwedeng maging ulo kung walang katawan. Hindi rin pwedeng maging katawan kung wala yung ulo. They can never be
separated na mga kapatid. Kaya ko ito dinidiinan para maintindihan ng bawat sa atin na hindi ka na ngayon pwedeng mabuhay nang walang Kristo sa puso. Ng Kristo sa buhay. Wala kang desisyon na pwedeng gawin nang hindi mo ikukonsulta sa Kanya. Wala kang pwedeng gawin na hindi siya bahagi sapagkat yung mana mo galing sa Kanya. Parang kung ang apelido mo si Stella. Ha? Okay. Ano? Messi. Hindi pwedeng, na hindi kasama si Brother Gilo. Kasi nakakabit na yung, mo ron eh. Ang batas lang ano ginawa ng batas? Ma'am, kasal po ba kayo ng anak mo? Hindi po. Saan nyo gustong apelido? Bastos talaga. Bigyan ng option. Pinili ka pala. Ang trabaho na sa dibutan, kaya nakakainis, may option palagi. Saan po kung hindi gustong apelido? Sa tatay po o sa inyo? Hindi nga kasal eh. Ano gagawin? Dati, wala pong ganon. Pag hindi kayo kasal, automatic sa nanay. Sa ngayon po, hindi. May option na pwede mong ipangalan doon sa tatay. Ngayon, pag lumaki no, hindi ka na birth certificate, ayun, magkakaroon na ngayon ng problema kasi hindi mo sila kasal. Bakit iba ang apelido ng tatay mo? Iba apelido mo? Kasi po yung tatay ko, hindi mo sila kasal ng nanay ko. Hindi ko nagkaroon ng tatay. Hanggang ngayon, wala akong birth certificate. Dahil nga nagkaroon ng ganyan. Ngayon, hindi na po ganyan, di ba? Naayos na po na. Kaya nga mga kapatid, mahirap na magsalita mga kapatid. Okay. Dito muna tapusin mga kapatid. No? Sabi, ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat. Katawan ni Kristo, kapuspusan niya. Hindi pwedeng magkaroon ng fulfillment ang pagiging Christ kung wala ang church. Tandaan po natin yan. Amen? Ngayon, yung susunod nating magiging topic, ang isa sa pinakamahirap intindihin, church. Bakit nagkagulo-gulo ang church na tinatawag? Nagkapukod-pukod tayo. May ganito, may ganyan, may ganun. Tatalakayin din po yan dito mga kapatid. Amen? At meron dito sa chapter 1 pa lang tayo natapos. Ulitin ko lang mga kapatid. Hindi ko muna anuin yan. Tandaan ninyo, sabi rito. Kasi dito may footnote. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan. Number 2, under His feet. Yun ba nakalagay? Maybe ayun, under His feet. Medyo technical po yung term. Ibig sabihin, lahat, pag under His feet, anong ibig sabihin? Sa ilalim ng paa. Nasasakupan. Lahat po kayo yuyuko. Kasi term ng mga hari. Kaya sila, pawahari. Pag nandiyan ang hari, alam mo, kung ano mong gagawin? Hali ka sa paa. Pagpapasako ang ibig sabihin. Pag-recognize na sa iyo, nandun. Ang sabi ng Biblia, lahat ng bagay inilagay na sa paanan ng Panginoon Kristo. So lahat yun, surrender na talaga mga kapatid. Kaya nga sinabi, wala nang ibang pinakamakapangyarihan kundi ang Panginoon Kristo. Yun ang sinabi rito. Take note, gusto ko linawin na ang naniniwala lamang dito ay tayong mga Kristyano. Ano po? Ang Hudyo, hindi po sila naniniwala rito. Ano po? Ito binabasa natin, pag may pagpilita sa mga Hudyo, hindi po nila ito tatanggapin. Amen? Kailan lang nila tatanggapin? Well, may prophecy rito mga kapatid na nagsabi, ang Panginoon Kristo magpapakita galing sa langit, bababa sa bundok, makikita ito ng lahat. At doon saklat na revelation, doon makikita nila na yung pinagtakwil nilang Mesiyas, siya pala yun. Yun yung istorya ng aklat na revelation na mahirap din intindihin. Pero sa ngayon, ang sinasabi lang dito,
Ang lahat ng bagay nasa Panginoon sa Kristo na para magbigay ka ng glory sa Panginoong Diyos, huwag mo kalilimutan na ang Panginoon sa Kristo. Do all in the glory of God in the name of Jesus. Amen? Now, yung nakikita nyo karatulan natin, kung mapupunan ninyo sa iba, Jesus lang nakalagay. Sa akin, hindi. Nilagay kong Christ kasi siya yung Jesus na naging Kristo. Marami kasi Kristo, hindi naman Jesus. Marami din Jesus, hindi naman siya yung Kristo, mga kapatid. Amen. At makikita ninyo yung ating ito God's household. Ewan ko, sabi ko nga sa kanila na nasa sect. Bakit hindi nyo kinuha yung pangalang yan? Kasi yan po yung sambahayan ng Diyos sa Tagalog. Ako na-expect ko, pag punta ko sa window ng sect, reject ako eh. Kasi nga, ano naman yun eh. Magkatabi pa kami ni Soriano sa ligit subuhay ng katotohanan, yung kasunod doon eh. Tapos yung tinignan, wala po. Sunti ko kayo. Ano po yan ay, dapat yan yung tawag, sambahayan namin. Diyos, ibig sabihin totality. Aba, hindi ganun na nangyari. Ito ang susunod na tatalakayan natin patungkol dito. Hindi ko ibig sabihin tayo ang totoo, hindi po mga kapatid. Kaya nga palagi ko sinasabi, hindi po kami ang sikat natin. Kami po ay ministry. Naglilingkod para po mabuo ang katawan ng Panginoon. Yan ang ating susunod na tatalakayin. Pero itong iwanan ko sa inyo mga kapatid, dapat natin isipin na tayo mapalad, ibinilang tayo sa tagapagmana, at hindi na po tayo pwedeng kumilos na wala po yung pulo. Ang walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Lahat ng patungkol sa Diyos, padadaanin mo talaga sa Panginoon sa Kristo. Amen. Siya yung glory ng Panginoon Diyos. Ay manalangin, maako tayo sa ating communion. Yun ang dahilan